grading na exam. Humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. We humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Father, heal our land. Hear our cry and heal our broken Hello. Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa Zoom. Live po tayo ngayon sa Facebook. At welcome po sa mga nanonood, sa mga nakikinig. At special thanks po pala sa ating nag-edit ng video ng Heal Ireland, si Brother Van Perfecto. Salamat po and all the media staff na sa likod po nitong ating live. At welcome din po sa ating mga
CDCM family, mga pastors, friends, sa ating mga nakikinig at mga nanonood sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa ibang bansa din, no? Na nanonood po ngayon. At before we start po sa ating fellowship, sa ating mentoring, inaanyayahan ko po, welcome po natin muna ang ating pong mag-lead ng worship, ang sa pangunguna po ng CDCM Zambales, ng Bangkol Zambales po, sa pangunguna ni Pastora Cynthia at ilili po tayo ni Sister Glinda Martin. Hello po. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Ayan. So sa hapon pong ito, sa ika-4 na araw po ng linggong ito sa ating pong mentoring with Bishop and Pastora Ellie. So patuloy po natin purihin ang ating Diyos, sambahin po natin siya. Sabi nga po sa awit pong ito, still, ayan, be still. So sa mga nagdaang buwan na pong ito is napakarami po nating pagsubok. Ayan, pagsubok po. Pero sabi nga, be still and know that Jesus is our Lord. Ayan, tayo po imawit po sa ating Panginoon. Jesus Christ, we worship you, Lord. We magnify your holy name, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Patuloy ka po namin pupurihin at sasambahin, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Jesus Christ, hallelujah. Hide me now under your wings. Over me within your mighty hand. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Now will be still, know you are God. Yes, find rest, my soul. Find rest, my soul. Yes, in Christ alone. No peace, power in quietness and trust. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ
Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. For you are when the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, for you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Will be still, know you are God. Yes, oh God. Yes, Jesus. Yes, we will be still, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Now will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Now will be still, know you are God. Now will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes, Lord Jesus Christ. Salamat po, O God. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na patuloy po na yumayakap, Panginoon, sa bawat isa, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, wala po kaming ibang pagkakatiwalaan, kundi ikaw aming Panginoong Yesus Cristo. Lord, sa iyo po namin binabalik po lahat po ng papuri pa sa salamat sa pangalan mo lamang pa aming Panginoong Yesus Cristo. Amen. Hello. Ayan, thank you very much po sa ating nag-lead ng worship from CBCM Bangkol, Zambales sa pangunguna po ni Sister Glinda Marty. At once again po, welcome po sa ating Facebook viewers. Yan, kaway-kaway po muna tayo. Salamat po sa panonood at nawa tuloy-tuloy po natin ito at marinig po natin yung mga salita po ng Diyos. At ngayon naman po, darako po tayo sa pag-share po ng devotion ng isa po nating kapatid. At alam niyo po, isa po to sa mga hinahangaan ko dahil talagang binago ni Lord yung buhay niya. Isa na po siyang missionary ngayon sa
si BCM Tanay, pakinggan po natin si Brother Remar Dico. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, salamat po sa Panginoon dahil tayong muli po ay nagkasama-sama at nagkatipon-tipon po sa hapong ito upang patuloy po na dakilain at itaas po ang Diyos sa ating buhay through our online devotion and mentoring with our Tatay Bishop Ernesto Domingo. And I believe ngayong hapong ito po yung daan ng Panginoon. Ito po yung way ng door para sa ating lahat upang mas lalo nating makilala ang Diyos sa buhay po natin, upang mas lalo po nating mapalakas yung ating relasyon sa Kanya at mapalakas din po yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And kamusta po yung ating quarantine season? Kamusta po yung ating quarantine time sa Panginoon? Kamusta po yung ating relationship sa Panginoon? And I believe na tayo man ay dumaraan sa krisis na ito, pero ang Diyos po ay nananatiling tapat sa ating mga buhay. Imagine niyo po kung gaano kabuti si Lord. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya po tayo pinagkukulang sa araw-araw, bagkus patuloy niya tayong pinagpapala po sa bawat araw po ng ating buhay. So, hayaan niyo po ako na ibahagi po yung aking devotion sa hapong ito. Pero bago po tayo magsimula, tayo po munang lahat ay pubikit at manalangin. Aming Diyos Ama, marami pong salamat sa hapong ito na kami muli ay tinipon mo, O Diyos. Lord God, salamat sa pagkakataon na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin upang mas lalo ka namin kilalanin, mas lalo po namin pagtibayin, Lord, yung aming pong relasyon sa inyo. Salamat, Lord, sa bawat araw na iniingatan mo ang bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil patuloy po namin na nararanasan yung provision mo, yung pag-iingat mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. And Lord, sa hapong ito, sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, kayo po ang siyang maitaas, Panginoong Lord God. Hayaan niyo po na ang bawat anak po ninyo ay patuloy na magpakalalim, Lord, sa pag-aaral po ng inyong salita sa hapong ito. Maraming pong salamat at gabayan niyo po kami, Lord God. Cover us with your holy and precious blood. At ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So sa hapong pong ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang kahalagahan po ng pananalangin or the importance of prayer. So I believe na ito po ay palasak na sa ating lahat at palagian na po natin itong naririnig sa mga preachings. Pero ako po kasi naniniwala na napakahalaga po ng pananalangin, lalo na po sa krisis po na ito na ating nararanasan. I believe na ito yung pinaka-greatest weapon na pwedeng magkaroon tayo bilang mga Kristiyano at anak po ng ating Panginoon. And hayaan niyo po ako na basahin po. Matatagpuan po natin yung verse na ito sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 6. Sabi dito, "But when you pray, ngunit kapag mananalangin ka, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Sabi sa Tagalog, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita because God is Spirit. So, ang gustong ipaunawa sa atin ng Lord dito, yung bang magkaroon tayo ng quiet time. Yung magkaroon tayo ng private place na pakikipag-usap po sa Panginoon. Kasi everyday po ng buhay natin, aminin po man po natin sa hindi, minsan nagkukulang po tayo pagdating sa pananalangin. Diba? Kasi minsan busy tayo sa maraming bagay. Pero itong season po na ito pong panahon po na ito na ating pong nararanasan, wala na po tayong maidadahilan, wala na po tayong pwede pang gawing excuse sa Panginoon. Kasi ang dami nating oras. From Monday to Sunday, napakarami nating oras na mailalaan para makipag-usap po sa ating Panginoon. Sabi dito, sa kakamanalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. So, every day, day by day, ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng relationship. Diba? Ang gusto ng Lord sa atin, katagpuin natin siya araw-araw. Kasi si Lord, napakabuti po niya sa buhay ng bawat isa sa atin. And then sabi dito, then your Father
who sees what is done in secret will reward you. So, hindi pa tayo pumapasok doon po sa atmosphere ng prayer. Meron pong reward na nakalaan sa atin. Sabi dito, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So, ibig sabihin, the moment na pumasok po tayo sa presensya ng Panginoon, na manalangin tayo, mag-aral tayo ng kanyang salita, merong reward. Merong gantimpala na naghihintay po sa atin. And then sabi dito, prayer is communicating with God. So sa pananalangin, ito yung pamamaraan ng Diyos para magkaroon tayo ng malayang komunikasyon sa Panginoon. Diba? Ito po yung kalayaan natin na makapasok sa presensya. The next po, prayer must be our lifestyle. So, dapat maging ugali attitude na po natin na everyday po ng buhay natin, kailangan po tayo ay nananalangin. So, normal po sa isang Kristiyano, normal po sa isang leader na dapat po tayo ay nananalangin, tayo po ay dumudulog sa presensya ng Panginoon sa bawat araw po ng ating buhay. Kasi, hindi po sa lahat ng oras tayo po ay malakas. Dumarating din po tayo sa iba't ibang uri ng bagyo ng buhay, sa iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya po, mahalaga na tayo po ay nananalangin, tayo po ay araw-araw na nagpapasuri at nagpapasiyasat po sa ating Panginoon. And the next, prayer must be our first option. So, dapat laging top priorities natin, dapat maging una sa buhay natin yung pananalangin. Whether maganda man o hindi yung nangyayari sa buhay natin, kailangan laging una yung pananalangin sa atin. Dapat maging first option lagi yung pananalangin sa buhay natin. Hindi pangalawa, hindi pangatlo, kundi laging first option po natin yung pananalangin. And the next, prayer, ito po yung pinakamaganda. Sabi dito, prayer is our weapon to defeat all the lies of the enemy. So, ibig sabihin, yung prayer, ito yung pinakamabisang sandata. Ito po yung pinakamakapangyarihang sandata na pwede nating magamit upang labanan lahat ng mga palaso ni Satanas, upang labanan lahat ng mga pandaraya at kasinungalingan ni Satanas. Diba? Kasi si Satan, everyday meron siyang tactic, meron siyang strategy kung paano niya guguluhin yung focus na ginagawa natin sa araw-araw natin buhay. Kaya mahalaga na everyday tayo po ay nananalangin. So kung minsan nagkukulang tayo sa pananalangin, sa pagbabasa po ng ating Biblia, so sa paggawa po ng ating devotion, okay lang naman yun, normal lang yun. Pero ang hindi normal, yung hindi na nga natin nagagawa yung mga bagay na dapat gawin natin, pero hindi pa tayo lumalapit sa Panginoon. Amen? So, prayer is our weapon to defeat, no? Upang talunin yung kasinungalingan, yung gawa ni Satan sa buhay natin. And then, 5 susi pagdating po sa pananalangin. No? So, ito po ay pinakamahalaga. Ito po yung sikreto kung paano po tayo mananalangin sa araw-araw. Number 1, right motive. So, dapat every time po na tayo ay mananalangin, dapat po tama yung motibo natin. Tama po yung motibo ng puso natin. Tama po yung motibo ng isip natin. Kasi tayo po ay haharap sa Diyos. No? So every time na nahaharap tayo sa Panginoon, every time na papasok po tayo sa presensya ng Panginoon, kailangan tama po yung puso natin. Dapat po tama yung atmosphere natin every time na papasok tayo. No? So sabi ng Matthew chapter 6 verse 5, sabi dito, kapag mananalangin kayo o kapag mananalangin ka, huwag kayong tumulat sa mga mapagkunwari. So ibig sabihin, dapat pag tayo po ay mananalangin, dapat maging totoo tayo. Diba? Kasi yung Diyos na kinakausap natin, siya yung Diyos na pinaglilingkuran natin, siya yung Diyos na mabuti sa lahat ng oras. So, ang gusto ng Lord, every time na mananalangin tayo sa Kanya, maging totoo tayo. Aminin natin kung ano man yung mga bagay o mga pagkukulang po na nagawa natin. Sabi dito, mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. So, ibig sabihin, unique tayo, kakaiba po tayo. Kasi sabi dito, may mga tao na mahilig manalangin na nakatayo sa mga kanto. Bakit? Para makita ng mga tao, masabi ng mga tao na nagpipray lang sila.
No? Pero tayo, kakaiba tayo. Kasi humaharap tayo sa Panginoon, totoo tayo. Then sabi dito, tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, pangalawang beses na binanggit po. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, whether yan man po ay maliit o malaki, yan po ay rewarded, yan po ay may gantimpala ng Panginoon. So, number 1 po, dapat tama po yung motibo natin. The next, number 2 is right relationship to God. So, dapat meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. So, the moment na pumasok tayo sa presence ng Lord, doon natin nakikita o doon natin mas nauunawaan kung paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon po sa ating Panginoong Jesus. Yes, si Ate Abby. Ayan, maraming salamat, Brother Remar, sa iyong pag-share ng devotion about the importance of prayer. Talagang yung prayer talaga is yung greatest weapon natin and dapat yung maging top priorities natin. At ngayon naman, may announcement pa pala ko before tayo mag-proceed. Yung ating itong Facebook po, pwede po kayong mag-post ng questions related sa topic, and then comment din po kayo, and also yung concerns and yung inyo pong prayer request para po masama natin sa prayer. And yun naman, welcome ko po ang ating pong speaker for today, si Nanay Pastora Ellie Domingo, na mag-share po ng ating salita. Okay, magandang gabi sa bawat isa. Okay, itong muli, pangyayari na ito. Maganda ito yung ganito, kaya lang hindi lahat ng nakakatugon para makapanood, makapakinig ang lahat. Kaya kumbaga kami ay may pag-aalala na sa mga Kristiyano na hindi na nagde-devotion, baka hindi na rin nagbabasa, maaaring nananalangin pero hindi sapat para makatugon na magkaroon sila ng buhay na matatag o malakas. At napakahirap din na ganong kalagayan na sila ay makapagpatuloy bilang isang Kristiyano. Paalala ko po, we are in the last days at kakaunti lamang, sabi mararapture, kakaunti lamang talaga sa panahon na yun. It's biblical. Ngayon, kung ikaw ay gano'n na nangyayari sa iyo, huwag mong ibilang na ikaw ay maiiwan pagdating ng rapture. Lahat gusto ma-rapture. Pero tignan natin kung ano yung klase ng sistema, ng pamumuhay mayroon tayo ngayon. At kung paano tayo makakapagpatuloy. Okay? Bagong lahat, manalangin muna tayo. Father God, once again, we thank you so much for each life. It's a full life that belongs to you, that you've given to us. Pinaghirapan mo po ito doon sa krus ng Kalbaryo. Itong buhay na ito na nasa amin ngayon. Nanduroon lagi ang iyong banal na Espiritu Santo to strengthen us, to give us power, to enlighten us, O God, to guide us, to clear everything in us, O God, upang kami ay ganap na makaluwalhati sa iyo ng matuwid at tama.
And this is why you created us, O God. Sa oras na ito, God, sa gabi ito, itinataas po namin ang makapangyarihan mga salita na amin po matanggap fully and completely, totally, your revelation, O God. Through this message, Lord, through this lesson, O God, magliwanag ka po sa amin, katulad ng sinag ng araw, O God. At magkaroon po kami ng realization sa aming mga buhay, at kami ay magpatuloy. At salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ganun nga po, nawa ang mangyari sa amin, sa pakikinig lagi ng iyong salita, sa pagbabasa, sa aming mga pananalangin, O Diyos, at sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong salita. Lord, pagpalain mo ang mga buhay namin. Sa lahat ng araw, sa lahat ng gabi, sa bawat sandali, O Diyos, ikaw ang nag-iisa at tanging pag-asa lang namin. Mabuhay ka at tuwalhati sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako ay nananalangin. Lord, ano bang gusto mong mensahe? So, nung kanina, marami dumarating sa akin. Pero ang aking kahilingan sa Panginoon, yung mensahe mo, O Diyos, na kung saan na kailangan namin sa panahon na ito. At sana ang bawat isa, kapag nakukulangan na siya sa kanya spiritual na buhay, all you have to do is to bow down, kneel down, humbly, and ask for help sa ating Diyos. Wala ibang sagot, kundi siya lamang. My topic this evening is, what is the key to living a victorious Christian life? Okay? Nourishment sa mga maraming Kristiyano, and it gives life and strength sa iba naman. Okay. Sabi dito sa John chapter 15, sa aklat ng Juan 15:4 hanggang 5. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay. The victorious Christian life is the life that is lived by faith. Okay. Ang matagumpay daw na buhay ng isang Kristiyano ay buhay na namumuhay sa pananampalataya. Okay. Nabubuhay dapat tayo sa pananampalataya. Whatever the circumstances is, whatever happens, yung pananampalataya na yan, we must develop yung ating pananalig sa Kanya, nakafocus in God, at ito naman ay pinauunlad ng ating Diyos. Okay. So, yan ang buhay na isang matagumpay na Kristiyano. Okay, what else? The victorious Christian life is moment by moment surrender to God. Moment by moment, surrender to God. Kasi, bakit? Andyan lang si Satanas. Nasa tabi-tabi lang. Kumbaga, moment by moment, surrender to God. Kailangan natin yan. Huwag nating iaalis. Laging, minsan nagkakamali tayo, hindi natin sinasadya, yung mga reaction, naiisip natin, nararamdaman natin, nasasabi natin. Yan. Kaya, moment by moment, surrender to God. The victorious Christian life is rooted and grounded by faith. Kailangan talaga, pag sinabing rooted, matibay ang pananampalataya. Sabi, hindi ito unshakable, hindi ito babasagin, hindi rin ito hindi ito napaguguho, hindi ito sumusuko.
ano man ang mangyari. Matindi, meron kang, ibig sabihin, kailangan meron tayong matinding pananampalataya. What matter is. Okay. Sa Book of Hebrew, chapter 11, nandoon kung saan ang mga lingkod ng mga nakaraan, ito yung patotoo nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito makikita natin na nagbibigay sa atin ng challenge, nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng katatagan ang kanilang mga pananampalataya. At ito ay buhay na patotoo na mula sa kanila. At ito ay nangyari sa kanila at ito naman ay ating mararanasan. Okay. Our God is always victorious, no matter the foe. Kahit na anong gawin ng kaaway, nananatiling tagumpay ang ating Diyos. Even the cross of Christ was not a defeat. Kahit yung krus ng Kalbaryo, hindi naging talunan yon. For the Lord, but a victory. Hindi naging talunan ang ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kundi ito ay nagtagumpay. Okay. The victorious Christian life is another one. A life lived in triumph over everything in the world. Okay. Nabubuhay, na nagtatagumpay, kahit na nasa mundo. Kahit na ikaw ay surrounded ng mga bagay na nakakatukso. Okay. Next. Katulad ng the lust of the flesh. Victory over the lust of the flesh. Okay. Next. Dito sa victory over the lust of the flesh, ito yung evil cravings. Ito yung mga hinahangad ng maraming tao. Nung hindi pa tayo Kristiyano, isa tayo dito. Yung physical pleasure, what else? Physical desire. Okay. That's the lust of the flesh. Evil cravings. Kaya dapat ito ay napagtatagumpayan natin ito. A life lived in triumph over everything in the world. Isa itong the lust of the flesh. Evil craving. What else? The lust of the eyes. Victory over the lust of the eyes. Next. Craves what it sees. Kumbaga yung ano yung nakikita natin, hinahangad natin. Okay, ano yung mga bagay. Coveting and accumulating things. Okay. Bowing to the God of materialism. O, nagiging materialistic tayo. Okay. Ganyan din ako noon. Pero the moment na sinurrender ko na sa Panginoon, na bago ang lahat-lahat. Kaya tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa si Lord, tuwang-tuwa din ako. Kasi dito, pagka ganito, wala kang ipon. Lahat patapon. Natutokso ka eh. Gusto mo nga rin eh. Okay, nagiging materialistic ang napakaraming tao kasi ang daming mga nakakatukso. Okay, sa ating mga paningin. Okay, a life lived in triumph over everything in the world is victory over the pride of life. Yan. Ito yung trusting its own power. Nawala siya. Trusting its own power. Okay. Resources. Yung kapag meron tayo ng mga bagay-bagay na pinahiram ng Diyos, feeling natin tayong nagmamay-ari. Feeling natin na yun ay galing sa atin. Walang pinaggalingan kundi sa atin, sa sariling sikap. Hindi natin alam, kaya naging atin ang mga bagay na yun. Ito ay pinahintulot ng Diyos. In other words, binasbasan ng Diyos na ito ay mapa sa atin. Okay. Pride in our achievements and possessions. Yun. Okay. Kung ano yung ating natamo, kung ano yung meron tayo. Okay. Ano ba yun? Mansions, ano ba? Malawak na lupain, maraming sasakyan, ano ba? Maraming pera.
malaking bahay, may bahay bakasyunan, o kahit hindi man ganun napakarami. Basta't merong isang bagay na magsasabing na ikaw ay marangya. Okay, ito ay pagmamalaki. Okay. Kung tutuusin, hindi dapat natin gawin ito. Kaya nga sabi, a life in triumph over everything in the world. Okay, mapagtagumpayan natin ito. We have to give back all the glory kung ano man meron tayo. At mapaglabanan natin ang mga bagay na nakakatukso sa ating mga paningin. Okay? At yung ating mga desire, physical desire. Okay? These things have the system of the world as their source na the Heavenly Father. Okay. Yung bagay na pantukso ng mundo, hindi ito mula sa ating Diyos. Okay. Next, the victorious Christian life mean, ibig sabihin na matagumpay na buhay na isang Kristiyano, it is the conquering of fear. Yan. Yung mapagtagumpayan, yung takot, conquering of fear. Knowing God's peace. Payapa tayo. Kaya kailangan alam natin ang kapayapaan ng Panginoon. Sabi sa John 14, verses 16 and 17. Ito ay binigay sa atin ng Panginoon bilang ating gabay, kaaliwan at kapayapaan din. Okay. John 14, 16, 17. Okay. And John 14, 27. 16 to 33. It is a perseverance. The victorious Christian life means it is a perseverance. Pagtitiis, pagtsatsaga. Kahit na may trouble, kaguluhan, hardship, kapigatian, or persecution, o mayroong mga pag-uusig. Okay. So, yung takot, dapat tayo ay payapa. Imbis na matakot, payapa tayo. Because meron tayong kapayapaan na binigay sa atin ng Diyos at meron siyang binigay na gabay ang Santong Espiritu at hindi niya tayo iiwan na nag-iisa. Yan ang ilalagay natin lagi sa ating unawa. Or famine, kagutuman, or nakedness, kahubaran, or danger, panganib man, or sword, death, kamatayan. Maging ang kamatayan sa Romans chapter 8, verse 35. Sino makapaghihiwalay? Hindi ang mga ito. Hindi tayo kayang ihiwalay ng mga ito sa pag-ibig ng Diyos. Kaya no fear. Fear must conquer. And that is victory. A life victorious. A victorious life. Okay. It is showing us to be more conquerors through Him who loved us. In verse 37. Okay. Next. The victorious will live by faith. Ang matagumpay ng mga Kristiyano ay mabubuhay sa pananampalataya. Romans 1:17. Everyone born of God overcomes the world. Okay, sabi dito, sino man ang ipinanganak, born of God, overcomes the world. Born of God overcomes the world. Okay. Hindi lang tayo pinanganak ng nanay natin, pero tayo ay pinanganak na muli at meron tayong bagong buhay. Kaya, we have strength, full life with God. That's why we are victorious. We overcome the world. And that is the one who believes that Jesus is the Son of God. Lahat tayo, naniniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. In 1 John 5:45. Tandaan natin, Hebrew chapter 11, doon, faith is not based upon the senses. Hindi ito nakikita, pero nananampalataya. Ganun dapat. Wala man tayong nakikita, hindi man natin alam na gumagawa ang Diyos. But He never stop working. Sabi ng awit. He never stop working. Hindi siya tumitigil ng kagagawa ng mga bagay-bagay para sa iyo. Hindi siya tumitigil. Lagi siyang gumagawa para sa iyo, para sa atin. But rather on the Word of God. The life of faith chooses
to believe God in all things. Romans 4:3. Okay, ulitin ko. The life of faith chooses to believe God in all things. Romans 4:3. Pinipili ang laging manampalataya sa Diyos. Now, part of living the victorious Christian life is properly dealing with temptation. Okay. Dapat tama, matuwid ang pagharap natin sa mga tukso. Pag sariling lakas lang natin, pag tayo, yung nature natin, hindi natin kayang harapin ito. Malalaglag talaga tayo sa tukso. Pero dahil hindi na nga tayo ang Diyos ang sumasa atin. Okay. Kaya we have strength to refuse, to resist, to rebuke all kinds of temptation. So, that is the proper dealing with temptations. Okay. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Okay. So, pwede ko bababa. Wala dito. Properly dealing with temptation, sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Lahat, ang ibig sabihin. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ang liwaliwanag ko na sinasabi niyan. Okay. We have this promise. All temptation is overcome by our faith remaining constant in Christ and the cross and the power of the Holy Spirit to help us in Romans 8:2. Okay. In the context of this verse, Paul is speaking to a church surrounded by idolatry. Idolatry and temptations, okay, they were social, financial, political pressures, nababackslide, okay, bumabalik sa old nature mo, old ways, to return their old ways, and participate in pagans practices. Naku, daming mga nako-compromise ng mga Christian pagdating dito. Participating in pagans practices. Ano ba yung mga pagans practices? Idolatry. Religious holidays. Okay. Siguro may mga Googles naman tayo, pag-aralan natin yung mga pagans practices, pagans holidays. At iwasan na po natin yun. Huwag po natin compromise. Sabi ng Revelation, lumayo kayo. Mag-iba na kayo, lumayo kayo. Layuan nyo sila. Okay. Kumbaga tayo, we must rescue ourselves. Kailangan tayo ay tumakas na pagdating sa mga ito. God in His faithfulness told them and us that there is no temptation anywhere at any time. Talaga? There is no temptation anywhere at any time. Okay. Because, sabi dito, He will always make a way to escape it. Sinasabi, gagawa ang Diyos ng kaparaanan upang, ano sabi doon? Upang hindi tayo malaglag sa puso. Okay. When a Christian faces temptation, kapag umarap daw ang isang Kristiyano sa mga tukso, God will always give a clear way of avoiding the sin. May paraan. May daang palabas. Okay. But, ito problema. But it is still the choice of the individual. It is still the choice of the believers to take the way out or not. Yun. Ay kapag lumabas, nagbigay ang Diyos ng pamamaraan, labas tayo. Kaya lang ang problema, maraming ayaw lumabas. They want to enjoy the temptation. Kaya nalaglag sila.
Walang kaibahan niya nung nagtukso si Eva na kagatin, kainin yung bunga na napakasarap sa kanyang paningin. Natukso siya. Avoiding temptation requires moment-by-moment submission to God. Pag andun na yung tukso, ang kailangan, Lord, manalangin, Lord, I need a way out. Dito sa mga tukso na itulong. Kailangan ko ng daang palabas. O Diyos, gabayan mo ako. Kaya yung iba kasi ini-entertain nila, dinadama pa nila. Okay, pag naramdaman na nila, nagnilay-nilay na yon, nabuo na yun sa kanilang kaisipan, ramdam na nila, ang susunod nun, pagkalaglag. Ito ay nagbubunga ng kasalanan. Okay, sabi niya, moment by moment, pray. Pag ganyan ng tukso, pray. And our Lord Jesus is a best exemplary. Nung after niya mag-fasting, dumating ang sunod-sunod na tukso sa kanya, pagtukso sa kanya ni Satan. Pero nanindigan siya. Yun ang halimbawa na dapat nating panindigan, tayuan. Pagdating sa resistance, rebuking, yan. Pagtanggi, refuse sa mga tukso. Yun ang daan palabas. Ang tumanggi, ang i-review, at i-resist. Yun ang daang palabas. Okay. In John 15, Jesus tells a parable that gives a key to the victorious Christian life. Okay. Key to a victorious Christian life. Jesus Christ is the vine. Ayan. Si Jesus ang puno. The source of life. Pinagmumula ng buhay. Ganap na buhay. Okay. Ang pinagmumula ng health, kalusugan natin. And wholeness, yung kabuuan. Yung kabuuan natin. Okay. And we are the branches dependent on the vine. Kailangan ang sanga ay nakakabit. Dependent siya sa puno. Itong mga sanga na. Ang sanga na yan ay ikaw at ako. Tayong lahat. Okay. Sa iba, sabi doon, abide. Abide in me or remain in me means stay where you are. Okay, let's see. Abide or remain means stay where you are. Kung ikaw ay Kristiyano na, manatili kang Kristiyano na nagtatagumpay, na lumalaban. Yan ang buhay natin at yan ang tinuturo sa atin araw-araw ng ating Diyos. Pagkamat minsan nagkakamali tayo, may mga conviction tayo, feel guilty tayo, pero moment by moment, surrender to God and submit it to God. Yun ang dapat, huwag natin kakalimutan yun. Kung Kristiyano ka na, ngayon ka palang Kristiyano, stay where you are, manatili ka kung nasaan ka. At matagal ka ng Kristiyano, huwag kang mag-backslide, stay where you are. Tama ang kinalalagyan mo, huwag kang patutukso. Okay, so ngayon, dito, pag sinabi, stay where you are, nakay nino ka. Sa oras na ito, nakay nino tayo. Nakay Kristo. Ephesians 2:13. Okay. Another one. The victorious Christian life is a journey of faith. It's a daily decisions building up into lifestyle that reflect Christ. Galatians 2:20. Yan. Yan yung journey of faith natin. It's a daily decisions building up into lifestyle that reflects Christ. Okay. Lifestyle. Ibig sabihin, ugali na natin na si Kristo ang nakikita, nagpapakilala, okay, sa atin. Dahil, sabi ng Galatians 2:20, hindi na ikaw ang nabubuhay. You have a new life. Okay. Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo at sa akin. Kaya nga pagka nagkakamali tayo, maliit mang bagay yan, we feel guilty. Kaya, we submit to God, we surrender to God. We ask quick repentance with Him. Okay. Nabubuhay sa pananampalataya kay Kristo.
At yan yung pinakamaganda. Okay. Now, dito sa Colossians 3:1-4. Next sheet. The life of faith chooses to believe God in all things. Yan. Pinipili natin na maniwala tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Romans 4:3. Okay. Colossians 3:1-4. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Temporal lang kasi dito eh. Kaya huwag tayong patutukso, mamuhay tayo na sinasanay natin ang ating sarili na tayo ay makalangit. Yun naman ang gusto ng ating Diyos. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Now, another one. The victorious Christian life is lived with eyes set on the things of heaven, not of this world. Kanina, nabanggit ko na ito. Okay, ano ba yung mga bagay sa mundong ito? Wealth, honor, pleasure. Okay. Our affection should not be fixed on houses, lands, mga kalupaan, on sins of passions and gaiety, mga uso, okay, kasiyahan, okay, maraming pag naboboard na daw sila, naririnig ko lang ha, pag naboboard, they do TikTok. Okay, they dance TikTok. Okay. So, tandaan natin, sistema ng mundong ito. Pagka ginagawa natin yun, nakundik tayo, don't do. Do not do. Just repent. Okay. Ano mga uso? Sabi nila, may mga uso naman daw mabuti. At hindi naman daw masama. Ewan ko lang, pray first before doing it para mas makasigurado tayo. Pero much better, umawit na lang tayo sa Panginoon, manalangin, and mag-bonding. Okay, mag-bonding. Kasi minsan, baka mamaya, yung ginagawa natin sa Facebook, hindi naman nalulugod ang Diyos. Okay. Be sensitive to the move of the Holy Spirit. Yun lang po yung sa atin. Be sensitive to the move of the Holy Spirit. The moment na tayo maging mapukaw ng mga bagay ng mundong ito, the more na hindi natin naririnig kung ano yung mensahe, kung ano yung nais, kung ano yung warning, okay, ng Diyos sa atin. Kaya minsan, madalas tayo ay nasisya. Okay? What else? Jesus is our model in this, in Hebrews chapter 12, verses 2 and 3. Yan pa tayo nag-share. Sige, basahin natin Hebrews 12, 2, verses 2 and 3. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such oppositions from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Okay. May Tagalog tayo, nabasa naman natin yung kanina. Okay, bro. Okay. Yan po yung Tagalog niya. Okay. Para hindi tayo manglupaypay o panghinaan ng loob, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. At sa Kanya dapat nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintan ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa Kanya. Huwag natin, ipagsawalang bahala ito. Bulay-bulayin natin. At dito, mag-sink in yung revelation nito, yung truth nito, yung righteous nito, yung holiness nito, yung power nito, yung
yung kapangyarihan nito sa ating kaisipan, sa ating mga unawa. At ito ay dito tayo mabuhay. Matanggap natin at hindi tayo panghihinaan. Okay, alagaan natin spiritually ang ating mga buhay. Every day. Every day. The victorious Christian life is one who lives in that reality. Yung nabubuhay sa katotohanan yan. In Romans 12:3, okay? Lapit na po ako magtapos. Romans 12:3 sa Tagalog. Dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili. Yung sarili po natin, huwag nating masyadong pagtuunan ito ng katakot-takot na pansin. Nang higit sa nararapat. Okay. Tama lang dapat. Okay. Tama lang. Sakto lang. Okay. Sa halip, pagkaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan. Ano ba katayuan natin? Ayon sa sukat ng pananampalataya pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Sa sukat lang ng pananampalataya. Okay. Balik tayo dito sa John 15:3. Ang puno dito ay si Kristo. Dito po ako magtatapos. At ang sanga, ikaw yon at ako tayong lahat. Believers. John 15:3. John 15:3, ito yung puno. Ito ay si Kristo. Sanga, ikaw yon at ako. Okay. The believers must understand, ang mga minamahal kong mga anak sa pananampalataya. The believers, all of us, we must understand that everything we receive from God comes to us exclusively through Christ and the cross. Ito ay tangi. Tangi sa pamamagitan. Ito ay tangi sa pamamagitan ni Kristo at ng krus. Then the Holy Spirit can develop fruit within our life. Okay. Yung buhay na ganap. Ito po yung pinaghirapan ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na tinanggap po natin nung nabuhay siya. Buhay na ganap, yung buhay na ganap, yung buhay na banal, ibig sabihin, buhay na banal, siya ay nagtagumpay sa mga tukso, obedient, naging masunurin siya hanggang kamatayan, at hindi umayon sa takbo ng mundo, disconnected from the world to live a holy life. Okay, Romans 12:2. Ito yung buhay na tagumpay ay dadaloy sa iyo at sa akin. That's why we have a faithful and victorious living each day. Ibig sabihin, every single breath, meron kang buhay na ganap, buhay na banal, at buhay na tagumpay mula sa ating Panginoong Kristo. Yan po yung tinatanggap natin araw-araw. Kaya meron tayo mabunga at matagumpay na pamumuhay bawat araw. That's the key of your victorious Christian living. Making your source of living. Kung wala siya, walang saysay ang buhay mo, ang buhay. Remain in Him. Stay where you are. Be connected to Him, not in this world. Okay? Be connected to Him, not in this world. Every single breath. We can do nothing without Him. Wala tayong magagawang tama kung hiwalay tayo sa Kanya. Tayo manalangin. Father God, salamat po sa iyo. Nalalaman niyo po, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa. Kung ano na po ang lagay, Panginoon. Nasaan na po, Panginoon, ang mga tumanggap sa inyo.
Bilang mga lingkod mo, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. Napatuloy mo po silang palakasin. Sila ay bahagi ng aming kalakasan, ng aming mga inspirasyon. Kung sila man ay nanghihina, Panginoon, nalulungkot kami, nalulungkot ka, O Diyos, kami din nalulungkot. Subalit, dahil nagtagumpay ka, tinataas po namin sila sa iyo ngayon. Upang muling lumakas, magkaroon ng realization sa buhay. Magkaroon ng paghingi ng tawad at pagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, tulungan mo sila. Wala pong tutulong sa kanila, Panginoon. Ikaw lamang po ang tanging pag-asa. Dinggin mo nawa ang panawagan namin ito sa iyo, Diyos. Aming mga mungkahi para sa kanila na nakikina. At maaring kaunti ay nalayo sa iyo. At maaring iba ay nawalan ng pag-asa. Pero ikaw ang napakalaking pag-asa sa buhay namin araw-araw. At ang mga nakapagpapatuloy, O Diyos, patuloy mo silang bakuran ng iyong banal na dugo. Balutin mo sila, O Diyos. At gawin mo silang pang-influensya sa mga believers na nanghihina to encourage, Panginoon, to challenge, Panginoon, to motivate, Panginoon. At ganoon din sa mga unbelievers para madala sa iyong harapan. At makaranas din na kung saan isang buhay na ganap, banal at matagumpay, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, O God. Nawa ang mensahe mong ito, O Diyos, ay patuloy na magbigay sa amin ng challenge hanggat hindi ka dumarating, Panginoon. Ilagay mo ito sa aming mga pangunawa, sa aming mga kaisipan, sa aming mga damdamin, Panginoon. Ang susi ng katagumpayan ng Panginoon ay ikaw. At dapat hindi kami hiwalay sa iyo. Dapat kami laging nakakabit sa iyo. Dapat kami laging nakakonect sa iyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi ang anuman, ang mga tukso, anumang mga bagay o problema, pagsubok, persecution, ang pwedeng makabali sa amin at mawala kami o ma-disconnect kami sa iyo, O Diyos. Hindi po namin yung pinahintulutan, Panginoon. Dahil sa iyo kami nagkaroon ng buhay, ng ganap na buhay, ng banal na buhay at matagumpay na buhay. Kaiba sa ibinigay ng buhay ng mundong ito. At masaya po kami sa iyo, O Diyos, na lumuluwalhati, sumusunod, Panginoon, naglilingkod, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon. At nawa ang mensahe mong ito, gamitin mo ang mga nakapakinig na ito. Gamitin mo sila, Panginoon, bilang makapangyariing instrumento na ibahagi, Panginoon. Bigyan mo sila ng ganap na lakas upang maipatotoo ito, Lord. Na itong mensaheng ito, dumaloy sa kanila ang iyong kapangyarihan, Panginoon. At ang mensaheng ito ay maibahagi nila sa iba. Gamitin mo silang lahat, O Diyos, na nakapakinig ng mensahe mong ito, O God. At pagpalain mo ang mga buhay nila. At sila ay mapuspos na iyong Santong Espiritu, ng iyong kapayapaan, na iyong kagalakan, ng spirit of boldness to continue in the name of Jesus. At ang iyong presensya ay laging nandun. Lord, I pray and I thank you, O God, in Jesus' name, your Son. Amen and amen. Magandang gabi sa inyong lahat. At pagpalain kayo ng mensahe nito. Ayan. May mga tanong ba? Okay. Thank you very much po, Nanay, sa inyo pong share. Alam niyo po, nung iniisa-isa ko po yung mga sinasabi niyo kanina, parang naisip ko ang hirap mamuhay ng victorious Christian life. Pero lalo na yung sa temptation, idolatry, dealing sa mga bagay sa mundo. Pero yung sa huli na sabi niyo po na if you build it in lifestyle,
gagawing lifestyle. Talagang everything will be okay. Yung talagang magiging hininga mo na siya. At Yes. yun po yung talagang nakapagpagaan din ng loob ko. Ayun po, talagang naging Rema word po yun sa akin. Amen. Salamat po sa inyo pong share. At ito po na meron po ang question about cell group din po. Ito po, masasabi po bang idolatry yung isang member po na ang focus po niya ay si leader. Yung tipong pag wala po si leader, hindi po siya attend. Pag hindi po involved si leader, hindi rin po siya mag-i-involve. Yung ganun po. Okay. Pwede or maaring hindi kasi siya marunong, kumbaga, yung baka maaring nahihiya siyang sumama sa iba, merong gano'n. Pag wala yung leader niya, nahihiya siyang makisalamuha sa iba, hindi siya prepare, or maaari ding wala naman yung leader ko. Kumbaga kahit na ano, wala naman yung leader ko. Basta sa leader na lang nakafocus. Opo, yun po. Idolatry yun. Oo. Pwedeng gano'n. Opo. Ano po yung maipapayo niyo po dun sa mga ganong klase? So, yung sa mga ganon, yung bang hindi niya kayang sumama sa iba, ito ang maipapayo ko. Masarap na makibanding din sa iba. Yung bang marami ka nakakakwentuhan, marami ka nakakausap. Kasi galing ako dyan eh. Yung tahimik, masaya na ako na tahimik ako, pansinin mo ako, papansinin kita pagka hindi. Hindi. Ganon ako. Yung bang kahit nag-iisa ako, masaya ako. Pero, bilang isang Kristiyano, pag-aralan nating makihalubilo sa lahat. Kasi sabi bumayapa kayo at magmahalan kayo sa isa't isa. Paano nating mamahalin na isa't isa kung hindi naman natin nakakabanding, hindi natin nakakausap, hindi natin nakakakwentuhan? That's a part of Christianity. Na tayo ay magkaroon ng bonding, makihalubilo tayo sa iba. Halimbawa, ito yung team ni ganito, may ibang cell leader sila. What I mean is, kahit na mayroong grupo-grupo, nagbabatian pa rin. Kasi, ang pangit na kung sino lang yung kagrupo, sila lang yung nagbabatian. Nagkakasalubungan, hindi nagkakabatian. Kasi hindi kagrupo, mali din yun. Halimbawa sa labas, nagkita-kita. Kaway na ganun, ay si ano yung cell leader niya, si ganito, ganyan. O, kahit sino pa yung mga cell leader nila, dapat nagkakaroon tayo ng batian, greetings, nagkakawayan, nagngingitian. Okay. Ako sinasabi ko lagi sa mga anak ko, masarap ang maraming kaibigan. Kasi nung bago ako maging Kristiyano, kahit meron akong best friend, meron pa rin akong mga ate, tinuturing na mga ate, may tinuturing din akong ibang kaibigan. Marami. Kapag wala yung kaibigan ko, nakipagkwentuhan ako, ganito, ganyan. Parang normal. Parang matali ko na rin silang kaibigan. Kasi yun ang sinasabi ng Bible. Magkaroon tayo ng harmony and unity. Mahirap maging, yes. Mahirap maging isang asawa ng pastor, pero yan yung natutunan ko. Yung laging ngumiti, laging bumati. So yung pagiging seriousness ko, pag ako naging seryoso kasi, si Sheila natatakot sa akin. Sinabi ako, ganito na yung mukha ko pag hindi ako nakangiti. Parang, kumbaga daw, bawal magkamali, ganito, ganyan. Nako, sinungaling yun. Huwag kang matutokso, sabi ko. Kailangan na, magtagumpay ka. Kaya na-practice ko lagi talaga ang lumiti. Pag hindi ako nakangiti, tingin nila may problema akong malalim. Ano problema mo? Pagka seryoso. Wala. Sabi ko, kasi hindi ako nakangiti. Kaya alam ko lang, hindi kasi ako nakangiti. Kaya wala. Ganito lang naman ako. Di ba? Alam mo lang, nakangiti ako. Lagi kahit nakaisa, nakangiti. Ganyan. So, mahirap din, pero may paraan pa rin naman. So, yung mga ganon, harmony and unity. Sino pa man, iba-iba man ang mga leaders natin. Meron pa rin tayong bonding sa isa't isa. Kaya yung po yung sinasabi din na building relationship.
Yes, yes. Oo. Kaya nga minsan pagka yung parang kanya-kanyang grupo, ay mag-volleyball tayo, meron tayong basketball tayo kasi parang hindi na nagkakabatian, parang nagkakaroon na ng Kanya-kanya. division. Oo, division. Ayaw ng Lord ng division. So, ginagawa naman yung para, uy, si ganito, ganyan, si grupo na ganito, kasama ko, siya yung katim ko sa basketball, sa volleyball, sa piko, o ano man laro yan. Magandang bagay yun talaga. Ayun. Salamat po, Nay, sa share niyo po doon sa question po at nawa nasagot po yung tanong na yon sa nagtanong na yon. Okay. Ngayon naman po, darako po tayo sa ating announcement. Wala na, isa lang yung tanong, wala na ibang tanong. Baka may tanong po kayo, Okay. Kuya Charles and Sister Glinda. Sister Glenda, may tanong? Tanong po kayo. Si Ron, si Charles. Sino may Sarap na tanong? kinakain. Yes po, Nay. Yes. Yes, Charles. What is Question. Si Brother Charles. Wala kang tanong? Wala naman po, Nay. Ay, ako po, Nay. Sige po, magtatanong po ako. Sige, sige. Ano pong reaction, yung pwedeng maging reaction ng isang leader kapag halimbawa na-feel niya na kaaway siya nung member niya. Kasi parang may nabasa po ako sa Facebook na hindi mo kaaway ang mentor or leader mo. Parang ganun po. Ano pong Sabihin yung inaaway niya yung leaders niya o yung parang mentor. ganun? Opo. Which Okay. is parang syempre hindi naman po, wala naman pong intention na masama rin yung leader. Di ba po? In the first. Siguro ano na lang, wag sa Facebook, PM na lang. Kung sila ay mag-uusap o inaaway ng mentor, minsan kasi that's a part na minsan parang merong attitude or baka merong kasing tao nito, merong dinadala yung cell member, kaya ganun siya doon sa kanyang mentor, parang inaaway. Pero sa akin lang kasi, yung mga mentor, leader, respeto po natin sila. That is a biblical, okay? Apo. Sila yung, sabi doon, sila yung may pananagutan sa inyo. Okay? Kasi sila yung nagtuturo sa inyo, sila yung may pananagutan sa inyo, kaya igalang nyo sila, respetuhin sila. Siguro, pag-uusap na lang, tamang pag-uusap na lang siyempre, kung may problema, para hindi humantong sa gano'n. Kasi isa yan sa move ng kaaway pagdating sa mga gano'n. Pero ang masasabi ko rin sa isang mentor at saka sa isang leader, be strong emotionally. Kasi pag hindi, pwede siyang magalit, pwede siyang magtampo, o kaya pwede niyang hindi nabatiin. Kailangan strong emotionally. Yung bang marunong siyang magbalanse at palipasin, magpalipas. Pero hindi palipasin, dapat meron siyang magandang solusyon. At kailangan kausapin. Hindi pwedeng baka palipasin, sobrang tagal naman. Parang sabihin naman nung member, parang binabaliwala siya. Baka humantong din naman sa ganung bagay. Kaya galang, respeto, palipasin mo na, strong emotionally, kausapin. Siyempre, andun yung prayer. Lord, pangunahan mo po ako, bigyan mo po ako ng mga nararapat na pananalita, na akma sa kanyang pandinig, para naman ako ay makatulong. Nangyayari yan. Normal pa rin yan. Nangyayari pa rin yan. Pero lagi may solusyon. Yes. Tama po. Thank you po, Nay, sa You're welcome. kasagutan. Thank you po. Si Sister Glinda po, baka may question po. Wala na po. Glenda, may question? Okay. Good. So, clear na po. Wala na po mga questions. Darako po tayo sa ating announcement. Before ko po makalimutan, like or subscribe sa ating Facebook or YouTube channel natin. Search nyo lang po yung ating
Christ-Centered Bible Christian Ministries. Ayan. And of course, June 1, starting po sa Monday, June 1 and 2, Monday, Tuesday po yun, si Bishop po, i-discuss po niya ang end times and blueprint of God. So, very interesting po ito, very timely, at napakaganda po nito. Minsan lang po ito i-discuss ni Tatay. So, ang tabayanan po natin at please join us. And sa Wednesday naman po, service, midweek service po sa CBCM Pasig under ni Bishop pa rin po. And Friday naman po, Thursday muna. Thursday, devotion and mentoring po under Bishop pa din. And Friday po, spiritual preparation po for our Sunday service sa Sunday. Okay? And of course, ang ating mga May celebrants, happy birthday ngayon kay Kuya Charles. Kuya Charles ng CBCM Pasig, happy birthday. Katarap sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, birthday po niya ngayon. Ilang taon ka na, Kuya Charles? Birthday, Charles. 27 po. Oh, mas bata pa pala ako sa'yo. Ito pa, si Mami. Ayan, may mga birthday pa po si Nanay Zemi Domingo and Sister Mel Domingo po ng CBCM Walter Mart. And belated happy birthday din kay Sister Cristel Aiza Bataan, Angel Lapinig, Hannah Faith Rocafort, and Brother Erwin Senedosa. Ayan, happy birthday po. And kay Sister Karen Santiso ng CBCM Binangonan. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. And God bless po. Ayan. Ayan, don't forget po yung ating schedule po next week. 1 and 2, blueprint. Wednesday po, midweek service sa CBCM Pasig. Thursday po, ano ba yun? Yung devotion and mentoring po under Bishop. And Friday po is spiritual preparation natin. Okay? And meron pa po ba tayong kalimutan na announcement po? Ay? Baka natin yung yung sustaining night prayer to at the direction of the Holy Spirit and by the help of Brother Mark. Baka natin yung by July yata yun. By July po. Sustaining night yun yung natin ginagawang yung may 12 miracles. So sa kalagitnaan, tawag ng sustaining prayer. Follow prayer. By July yan siguro. Paalala, tayong mga Kristiyano, gumagawa tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, at tayo nilagay ng Lord sa isang simbahan, sa isang church. So, malibang sabihin ng Lord na lilipat tayo, pwede tayong lilipat. Pero pag hindi sinabi ng Lord sa atin, ibig sabihin tayo ang nasusunod, hindi na si Lord. Ingat tayo. So, we need to pray for it bago natin magpasya. Kasi minsan, pag dinidevelop ng Lord yung puso natin, hindi tayo marunong sumunod, pipili tayo ng sarili natin. Doon na tayo mag-uubos sa mapama. Kasi diyan ka nilagay ng Diyos, dapat diyan ka niya makita. Okay? At ang leader, para hindi mapagod, be strong in the Lord. Whatever happened, yung tinalakay ko nung kanina, nung devotion, how do we know the victory? How do we know our power coming from the Lord? Pag alam natin yon, walang leader na napapagod. Kaya napapagod ang leader kasi nagkukulang din ang leader. Okay? So, sabi nga din sa Bible, sometimes we are knocked down but not knocked out. Hindi tayo knocked out. So, salamat sa Panginoon. So, all we have to do is to strengthen one another. Encouraging one another. And also, yung ating planning about the blueprint, gusto ko share sa inyo yung blueprint
Ito gagawin ko ng Monday and Tuesday. Kaya please yung mga hindi pa lalo na, yung gusto mag-repress about the blueprint. Ako, maraming beses ko itong inaaral, ako na mismo tuturo, natututo eh. So, I'd like to encourage you, please attend on Monday. Same time 5:45 pa rin. Italakayin natin. Yun na rin ang pinaka-devotion natin, yung 5:45, para medyo mahaba ang talakayan. Pwede kayo magtanong doon Ito yung tatalakayin ko from Genesis to Revelation. So siguro it takes 6 to 8 session yan, gawin natin. So, umatin po kayo at pag sa church, natalakay ka almost 3 months 3 buwan. Minsan sa Genesis pa lang, hindi ako makalisalis Dahil mahaba yan. So, salamat sa ating mga magiting na MC, ating worship leader, si Glenda, at sa ating program coordinator, si Sister Abby na masipag, tuloy-tuloy lang yan. At si ating Sheila, yung ating pinaka-coordinator, yung naglalapat ng ating mga pangangailangan about our this session. So, salamat sa Panginoon. So, abangan natin yung sustaining night prayer. 5 gabi-gabi yun. Umpisa natin ng 19 ng gabi. That's Sunday. Yan ang sa lang ni Mark yun. At ewan ko sinisinin mga kinausap ni Mark na speaker doon sa panahon na yun. Kailangan natin ang mga panalangin para sa atin. So, always remember, our topic for this day, yung tinalakay ko ni Pastor Eli, yung the victories Christians life, our victorious Christian life through our faith, our surrendering all and all, moment by moment, we need to surrender, and we need to rooted in our faith. Dapat maging malalim tayo sa ating pananampalataya para hindi tayo manghihina. Mga Kristyano, huwag kayong mapapagod. Alam ko, hindi kayo pwedeng mapagod pagka kayo ay excited lagi kay Lord. Okay? Hindi kayo mapapagod because you are too much excited. Babasa kayo ng Bible. Tapos yung commitment nyo ay strong enough to face the battle. At huwag ninyo aalisin yung kasuotang panglabas, the full armor of God, in order to maintain our path, maintain our faith in the Lord. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa inyo lahat. At I'd like to greet all our Facebook viewers, listener. Patuloy po tayo. Yung ating Zoom follower, thank you very much sa ating mga kapatiran. And then tomorrow, Friday, we will have intercessory prayer. At ito sa pangunan natin mga paso ng CBCM. Intercessory prayer po tayo. Kaya please, lahat ng workers ng CBCM, lahat ng dating tumatayo, lahat ng SOL student, lahat ng cell leader, paatinin ninyo, mga cell leader, paatinin ninyo yung mga miyembro. Kailangan nila ito. At sa ganitong kaparaanan ay matututo tayong lahat. Okay? Bigyan natin sila sa gawain ng ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po. At salamat sa narinig ko namin about a victorious Christian life. Salamat sa itinalakay ng aming Pastor Eli at sa mga binigay ni Brother Mar about prayer, encouraging us about communication, our intimacy with you. Sapagkat ito lamang paraan para kami po ay manatili na malakas, hindi napapagod, nasusustain yung aming mga pangangailangan, lalo na sa aming spiritual sa paglilingkod. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito at sa buhay ng mga tao na ginamit mo, Sister Abigail Talite, Abigail Perez, Sister Sheila, si Glenda Marti, at ang lahat ng mga nagtanong, matugunan nawa ang kanilang mga katanungan. Salamat sa biyaya na amin pong tinataglay. And in the name of Jesus, we apply the blood of Christ by the power of His resurrection. Winawasa ka anumang hadang ng kaaway sa body of Christ, sa Christ-centered. Brethren, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. At ayaw mo yung Diyo namin na yung appreciate po ang aming dalangin. In Christ Jesus we pray. And everybody say, Amen and Amen. Abi, thank you. Thank you. Salamat sa inyo.
at Welcome Corinne. po. Thank you po. Thank you very much. Nakatuwa naman, ano, at tayo pala yung magkakalapit. Thank you. So, Pastor. Ana, thank you very much. Any word coming from you? Glenda? Okay. Jemo, Pastor Aida, Pastor Romeo, bless you all. Bless you all. Pastor Cynthia, Pastor Bernie, Pastor Randy, Pastor June Balandra, Teresa, Pastor sino pa? Pastor Pecto, Pastor Oscar, Giselle, and Pastor Sister mga Pastor Oscar? Delia. Yan. Si Lian. Okay? Si Pastora Cynthia. Kayong lahat, binabati ko no, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hello! Si Jem. Ang bukas, kaya tayo worship leader natin. Si Jonathan, ha? Halite. Jonathan. Kumusta na siya? Okay. Sa baba po. Any word? Hana, ikaw nakikita ko. Kumusta ka na? Hana Shield. Okay naman po. Okay naman. Okay naman po, Tatay. Ang galing, nakamute pero narinig ko. Opo. Yeah. Yung iba, nakarinig nakamute siya, pero narinig eh. Pero tapos in-unmute niya. Okay, thank you very much. Okay ka lagi ha. Sino pa? Si Glenda. Glenda, asan yung mga kasama mo? Parang hindi ko nakikita. Sa likod. Ayun. Sa likod ba sila? Ba't maitim yung nasa likod? Ayun. Dami ng buhangin sa dagat. Nasa likod na yan. Ayun. Hello. Kaway naman kayo dyan. Ayun. Kumakaway din sila. Okay. So, any other word of encouragement coming from the viewers from Zoom? Meron ba kayong gustong sabihin? Ha? What will thou the rich should do unto thee? Wala sasagot. Okay. Si Hana, parang ngiting-ngiti eh. Okay, Hana. Bless you, bless you. O, sige. Ay, maghahapunan. Abi, thank you, ha. Thank you po. Okay, God bless bye-bye. po sa All of inyo you. lahat. God bless us. Bye-bye. Bye-bye. Keep safe po. Okay, give thanks to God always.